Nagulat na lang ako nang may biglang sumalubong sa akin na isang galit na lalaki at na ako. Dahil dito ay, Dear 8 Vine, napasulat na ako sa iyo Ate Vine. Masyado na akong naguguluhan sa aking sitwasyon. Ngayon, kailangan ko ng mga taong makakapagpayo sa akin ngayon. Alam kong andito lang sa iyong page ang mga taong yon. Pakitago na lang po ako sa pangalang Zaldi. Binata pa, sa karaniwang takbo ng aking buhay. Tahimik lang ang lahat, gumigising ng maaga, gumagawa ng trabaho, umuuwi ng ligtas, at walang masyadong gulo na nakakasagabal. Hanggang sa dumating si Mandy. Nakilala ko siya sa isang simpleng pagkakataon lamang. Mabait siya, magalang at magaan kausap. Sa bawat pagkikita at pakikipag-usap, malinaw niyang sinabi sa akin. Hiwalay na raw sila ng kanyang asawa noon pa. Idinagdag pa niya na ang kanilang nag-iisang anak ay kasalukuyang nakatira at inaalagaan ng dating asawa dahil mas maayos daw ang kalagayan nito para mapagpatuloy ang pag-aaral at pangangalaga sa bata. Wala akong nakitang dahilan para pagdudahan ang kanyang mga salita. Sa aking paniniwala, tapos na ang kanyang nakaraan. Malaya na siya. At katulad ko, naghahanap din ng kapayapaan at tunay na samahan. Ilang linggo at buwan kaming nagkausap at dahan-dahang lumalim ang aming pagkakaunawaan. Hanggang sa minahal ko na siya, pinakilala ko sa aking mga magulang at natanggap siya ayon sa aking mga sinabi. Palagi niya akong pinapasaya at pinapaligaya. Sabi ko nga sa aking sarili. Siya na ang babaeng hinahanap ko na makakasama ko sa aking pagtanda, ngunit parang panaginip na biglang naging bangungot ang lahat. Isang hapon habang naglalakad ako pa uwi galing sa trabaho, biglang may lumapit sa akin na lalaking matipuno at punong-puno ng galit ang mukha. Bago pa man ako makapagtanong o makapagsalita, bigla na lamang akong sinugod at sinuntok ng malakas sa mukha. Sunod-sunod ako, parang wala siyang balak huminto. Paulit-ulit niya akong sinisigawan niya ako. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan kung bakit iniwan ako ng asawa ko. Dahil sa iyo nasira ang pamilya namin. Dahil sa iyo nawala ng ina ang anak namin. Nawala ako sa sarili. Hindi ko maunawaan ang lahat. Wala akong alam na may ganitong kalagayan. Sa aking paniniwala, hiwalay na sila. Sinubukan kong magsalita at magpaliwanag. Pero lalo lamang tumindi ang galit niya. Walang nakarinig agad at parang wala siyang kapaguran. Nang mapagod na siya at makita kong halos hindi na ako makagalaw, iniwan niya ako sa daan, puno ng pasa, ilong at labi. Masakit ang bawat buto at kasukasuan, tila halos malumpo na dahil sa bigat ng pinsala. Nang matagpuan ako at madala agad sa ospital, doon nagsimulang lumabas ang tunay na kalagayan. Ilang araw at linggo akong nanatili doon. Kinakailangan ng masusing paggamot, pagsusuri, at pananatili para gumaling ang mga panloob at panlabas na sugat. Bawat pagkilos ay dala ng matinding kirot, at higit pa rito, mas masakit ang bigat ng nalaman ko. Sa gitna ng aking paggaling, dumating si Mandy. Nakita ko siya sa pintuan ng aking silid. Nakayuko, puno ng luha at pangamba. Lumapit siya at agad na humingi ng paumanhin, nanginginig ang boses habang sinasabing hindi niya sinasadya, na natakot siya, at na alam niyang nagkamali siya ng labis. Ngunit kahit anong pagsusumamo niya, hindi ko siya maibigay ang kapatawaran agad. Ang pinakamasakit sa lahat, nalaman kong hindi pa sila tunay na hiwalay, nang ganap at naglihim siya at nagsinungaling sa akin mula pa sa simula. Malinaw sa aking isipan, hindi ko kailanman ninais o binalak na maging bahagi ng buhay ng taong mayroon pang asawa at pamilya. Yun ay labag sa aking prinsipyo at labag din sa itinuro sa akin ng aking mga magulang. Habang nakaupo siya sa tabi ng aking higaan, idinugtong niya ang mas mabigat pang bahagi ng kwento. Sinabi niyang nalaman na ng asawa niya ang lahat, ang aming pagkikita, iyong aming pakikipag-ugnayan, at ang katotohanang nagtago siya ng katotohanan. Dahil dito pinalayas na siya mula sa kanilang tahanan. Wala na raw siyang mapuntahan, walang kamag-anak na handang tumanggap sa kanya dahil sa nangyari, at wala nang natitirang lugar kung saan maaari siyang manatili ng payapa. Sa iyo na lang ako maaaring sumandal at manatili. Saldi, ang kanyang huling sinabi habang umiiyak at nakahawak sa kamay ko. Dito nagsimulang magtalo ng malalim ang aking isipan at damdamin. Sa isang panig, nakikita ko ang kanyang paghihirap at takot. Tao lamang din siya na nagkamali at ngayon ay humaharap sa mabigat na bunga nito. Ngunit sa kabilang panig, malinaw ang aking hangarin. Ayaw ko ng magulong buhay. Ang karanasang ito ay nagdulot ng pisikal na pinsala at matinding pagkabigla at alam kong kung tatanggapin ko siya sa ganitong kalagayan, hindi pa matatapos ang mga gulo. Maaring may sumunod pang problema, pagtatalo at pagsubok. Higit pa rito, alam kong hindi siya matatanggap ng aking mga magulang sa ganitong sitwasyon. Sila ay nagpalaki sa akin
Nang may katapatan at paggalang sa pamilya at ugnayan ng tao, mahihirapan silang maunawaan at tanggapin ang nangyari at ang taong naging dahilan kung bakit ako na ospital. Habang nakatingin sa kanya, habang naririnig ang kanyang mga panalangin, at habang nararamdaman pa rin ang sakit ng aking mga sugat, nananatili akong nasa gitna ng mahirap na pagpili. Gusto kong tumulong, ngunit hindi ko kayang isakripisyo ang aking kapayapaan, ang paggalang ng aking pamilya, at ang aking sariling paninindigan dahil lamang sa awa. Ang buong karanasang ito ay nagsilbing masakit na paalala na ang katotohanan at katapatan ang pundasyon ng anumang maayos na ugnayan at kapag ito ay nawawala, kasunod nito ay palaging dumarating ang gulo, pagdurusa, at mahihirap na pasiyang kailangang harapin.